Parang hina naman. Paano kayo maririnig sa Pilipinas? Tingnan nga natin dito sa kaliwa. Tingnan natin kung malakas ang sigaw niyong Duterte! 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 Dito sa kaliwa. Tingnan natin dito. Handa na ba kayo? Duterte! 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 Ayan po. Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo. At gusto ko lang ikwento sa inyo mga karanasan ko kay Pangulong Duterte. Pero una sa lahat, maraming salamat sa KOJC. Hiningal ako dun ah. Alam nyo, kung hindi dahil sa KOJC, kami pong mga banateros ay mawawalan na ng lakas ng loob. Pero dahil sa inyo at kay Pastor Kibuloy, lumalakas ang loob namin. Ito, walang biro ito ah. Minsan, nakakasawa na. Dahil kahit anong sigaw namin, parang napakabingi ng gobyerno. Pero dahil sa KOJC, naniniwala kami na dahil sa paninindigan ni Pastor, maraming salamat po. Ito, walang biro. Maraming salamat dahil sa inyo, pag kami medyo nadidepress, tumitingin lang kami sa KOJC. Thank you po. Pangalawa, maraming salamat sa SMNI. Dahil sa SMNI, may kaso ako kay Trillanes. Pero okay lang. Ganun talaga buhay. Maraming sa SMNI dahil kayo lang ang tumayo para sa bayan. Kayong media lang. Ang the rest, puro mga prostitute na. Kung walang pera, walang salita. Yun! 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 Huwag kayong mag-alala dahil darating ang panahon, baka malay nyo, bukas na. Di ba? Na matapos na itong paghihirap natin. Balita ko kasi lalabas na yung video. Pangatlo, gusto ko pong magpasalamat to sa lahat ng OFW. Alam nyo po, naging OFW din po ako at napakahirap na maging isang OFW dahil naging OFW po ako sa Qatar. At alam nyo naman, ang tingin ng mga ibang lahi sa atin eh parang medyo mababa ng konti. Buti nga dito sa Hong Kong, hindi. Pero sa Middle East po kasi, ganun. Lahat ng trabaho ginawa ko po doon sa Middle East. Ako po yung musikero, pero ginawa kong technician, kung ano-ano pa. Kaya alam ko yung hirap ng isang OFW. At alam nyo, isang tao lang o isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Sino yun? Alam nyo ba, eto sinabi ko na ata ito sa vlog ko eh. Pero nung pandemya, personal na tinawagan ni Pangulong Duterte si Mocha. Tapos sinabi niya, siguraduhin mo na maalagaan ng OFW. During the pandemic, sinigurado niya yung mga uuwi, masundo sa airport, madala sa hotel, mga 5-star hotel to at bigyan ng pagkain. Ito isang problema na hindi ko pa naikwento. Nung panahon na nahihirapan si Mokhang bumili ng pagkain, kasi mahirap to Ano yun, maramihan. Yung kanyang, huwag na natin banggitin yung boss niya. Parang naaalinga, medyo ayaw pa. Para bang, mahal-mahal naman yan, bakit yung bibili niyang pagkain na yan? Alam niyo, tinawag ni Pangulong Duterte kay Mocha at sinabing,
bilan nyo ng masasarap na pagkain at kahit mahal pa yan, basta pakainin nyo ang OFW. Kamusta naman kayo ngayon? Hindi lang sa hindi kayo pinapakain, ninanakawan pa kayo sa airport. Di ba? Saan kayo makakakita na ang magnanakaw wala sa kalsada, nasa airport? Ngayon lang yan. Di ba? Ay naku po, alam nyo, isa pong ibibiling ko lamang po sa inyo bago po ako magtapos. Kasi sabi nila, kailangan daw mabilis. Gusto ko lamang po sabihin na wag po kayong mawawala ng pag-asa. Malay nyo, isang araw, pagising natin, si VP Sara ng presidente. Malay nyo, pagising natin, katabi na natin si Pastor Kibuloy. Diba? Actually, hinahanap ko nga siya dito. Malay nyo, baka bigla sumulpot siya dito. Kaya talaga ako sumama. Kala ko meet and greet kay Pastor eh. Joke lang po. Baka seryosoy na naman ito ni Rimulya. Sabihin na naman ni Rimulya. Kasuhan yung Banaderos. Ito po maraming salamat. At lagi nyo lamang pong tatandaan yung verse na, if my people will humble themselves. Ano kasunod? Seek my face and turn from their wicked ways. Ibig sabihin po ng turn from their wicked ways, pagbago ho bawat isa sa atin. Hindi lamang po ang gobyerno magbabago, pati po tayo. Lahat po tayo walang exempted. At isa sa baguhin natin, wag na po tayong papabudol. Pwede po ba? Okay lang po ba? Wag na po tayong maniniwala sa mga politikong puro pangako. Dahil hindi naman nila ibibigay yun. Dahil alam natin, kaya sila nangangako dahil gusto nilang maboto at makapagnakaw. Busisiin talaga natin ang may mga track record na politiko. Yun lamang po ang gusto mo sabihin at ang sabi ng Panginoon, and I will heal your land. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang ating bansa kung tayo ay magbabago ng pananaw sa buhay. So, ito lamang po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat. Ano to? Pamimigay? Naku po. Meron po bang single dito? Ay, single talaga. Bato ko na lang bato ko. Ay, hello. Ay, hello po, ma'am. Single po kayo? Ay. Sa kabila naman, sa kabila. Batok na lang. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Lagi natin tandaan, isa lang ang bida, si Pangulong Duterte at ang mga Duterte.